Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 17 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:29 ng umaga, araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol dito sa sinasabi ni Harry Roque na hindi raw credible si Madriaga. Yan po ang sinasabi niya. Ay sasagutin po natin yan. Ang title ko po ngayon ay Madriaga hindi daw credible, sabi ni Harry Roque. Dahil daw may kaso ng kidnapping at nakakulong. Oo nga, nakakulong eh. Pero hindi pa pala sentensyado. Akala ko na sentensyahan na. Ongoing yung trial, pero nakakulong na siya dyan sa Bikutan. Ngayon ay siguro mabigat ang ebidensya, kaya nakakulong, o mabigat ang kaso kaya nakakulong. Kaya yun ang sinasabi ni Harry Roque ay nakakulong yan, ay bakit kukunin na testigo yan? Yun po nakalimutan niya noong panahon ni Duterte po. Noong panahon ni Duterte, pati yung mga international lawyer, kini-question bakit ang ginamit na mga testigo labang kay Dilima ay pawang mga convicted pelon, mga nagsisirbi sa munti. Hindi ba? Ay ngayon ay parang bumabalik po, hindi ba? Parang bumabalik. Pero although na ito si Madriaga, hindi pa pala ito convicted, ay kasalukuyang nililitis. Opo. At ako, naniniwala ako dyan na idiniin lang siya sa kaso yan. Kasi nilabanan niya yung mga pugo, o si Harry Roque na attorney ng pugo, na nang grab sila dyan sa Bataan. Marabilis, Bataan ata yan. Opo. Ay yan po ang kaso niyan Kaya, although na siya ay tauhan ni Sara, siya ay malapit kay Sara, ay binaliwala yun ni Sara. At ang pinanigan ay si Harry Roque. Kasi nga kikita sila ng malaki dyan o kumikita sila ng malaki. Ang mga Duterte family kumikita ng malaki sa pugo. Yan po nakikita ko dyan. Kaya mas kinampihan nila si Harry Roque. Ay nagkamali sila dyan. Nagkamali sila kasi nga ay pwede magsuplong ito si Madriaga, o pwede silang ikanta, o pwede silang i-betray, ang tawag dyan. Yan ang nakikita ko po dyan. At diniscuss ko na nung isang araw yung ganyang mga tao na ang feeling niya, si Madriaga nga, ang feeling niya, sinabi niya na binitray siya. O parang iniwanan siya sa iri, o kaya ayang nga ganyan, pinabilanggo pa siya. Kaya gaganti ang ganyan. Pero wala po tayong kasalanan dyan. Wala. Sino ang gumagalaw dyan ay malamang finger of God na ang gumagalaw dyan para magkaaway-away na sila. Ay pati nga yung kanina napakinggan ko yung candidacy ni
ni Sara Duterte ay nanggaling sa pundo ng Parmali. O, ay sinong nakakaalam niyan? Ay simpre sila yung mga tauhan niya. Hindi nabanggit yan nung iniimbestigahan ni Dick Gordon, yung Parmali scandal. Hindi nabanggit yan. Pero ngayon ay paniwalaan natin kasi nga close confidant ito eh. Hindi ba? O, kaya nga ngayon ay doble-doble ang ginagawa ng mga vloggers ni Sara Duterte, yung mga DDS na siraan ng siraan ito si Madriaga. At ito nga umabot na nga kay Harry Roque. Bagamat si Harry Roque ay nagtatago sa ibang bansa, ay pero si Saldico pala nahuli na Nahuli na eh. Malamang ito, susunod na ito si Harry Roque. At marami na ang nag-aabang. Ay pero nga ay ang sabi niya ay hindi daw credible. Ay patutunayan po natin na hindi niya pwedeng sabihin yan. Opo, Biblia po ang ating gagamitin. Ito po isi-share ko lang po sa inyo, John 7 verse 51. Ang nagsalita po nito ay si Nicodemus. Opo, na-i-record sa Biblia. Ang tinatanong niya ngayon ay, does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing? Yan po eh. Yan po ang sabi ni Nicodemo. Ay si Nicodemo po ay po ito eh. Jewish leader po ito eh. At saka Pariseo. Pariseo po ito. Does our law, sabi niya, condemn a man without hearing him? Hindi ba? Ay bakit kinukundim agad si Madriaga ng mga DDS vloggers? Hindi ba? Kinukundim nila. Ay ako po, ay ang masasabi ko po dyan, ay pakinggan muna natin siya Hindi ba? Bago natin siya ikundim. Kung ano yung sinasabi niya. Kahit na hindi na siya i-cross-examine dyan, pag-aralan natin yung mga sinasabi niya. Matatalino naman po ang mga tao eh. Kung natapos na siyang nagsalita o natapos na siyang nagtestimonya, pwede mong pag-aralan yung mga sinasabi niya. Pero hindi pwede na ikukundim mo agad na hindi credible. Ito palang kwento na ito, sa John 7 verse 51, mayroong taga Galilea na kasama ni Jesus ay siguro gumagawa din ng mga kababalaghan kasi disipulo o gumagawa din ng mga pangaral, nangangaral din siguro. Kaya tinanong, ay taga saan ba yan? Yung tao na yan na nangangaral ay taga Galileo din pala, sabi nila Ngayon, ang sabi nung isang Pariseo o yung mga Pariseo ay mayroon bang magagaling na tao na nanggagaling sa Galileo? Mga mangingisda lang yan hindi ba? Mga mahihirap lang at walang mga pinag-aralan. Yun ang ibig nilang sabihin. Mayroon bang mga tao na magagaling na tao na galing ng Galileo? Yun ang sabi nila Ang ibig nilang sabihin, hindi nila pwedeng paniwalaan yung nag-preach na taga Galileo. Yun ang ibig nilang sabihin. Ang magagaling kasi na tao o mayayaman na tao nasa Jerusalem. Doon po yung mga learned people. Ito mga Pariseo na ito, mga Jerusalem yan Opo, inside the city. Pero yung mga nasa baryo, nasa mga dalampasigan o mangingisda, ang
ang tinatanong nila ay, mayroon bang tao na magagaling na nanggagaling ng Galileo? Wala, sabi nila. Kaya ito ang sagot ni Nicodemo, yung Pariseo na pumunta kay Jesus Christ sa dilim ng gabi. Nagtanong siya kay Jesus Christ. Gusto niya sigurong matuto o gusto niyang mapakinggan ng personal o nahihiya siya siguro na Pariseo siya ay magtatanong siya kay Jesus Christ. O kaya ayaw niyang doon sa nagli-lecture ito si Jesus Christ sa mga liblib na baryo, ay ayaw niyang makita ng mga tao siguro na nagtatanong siya. Kaya pumunta siya ng gabi. Pinuntahan niya. At doon siya natuto. Ang maraming Bible scholar nagsasabi na naging disipulo din siya privately o secretly ni Jesus Christ. Opo, ito si Nicodemo. Opo, kasi nakausap niya po ng gabi kaya nga ito ang sabi niya, does our law condemn a man without first hearing him? Ayan ang ginagawa ngayon ni Harry Roque at yung mga ibang DDS. Sabi nila, hindi raw credible. Ay ang masasabi ko lang po dyan, ay pakinggan muna natin naman hindi ba? Pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin niya bago natin siya i-judge. Hindi ba? Malay natin, hindi ba? Kung may katotohanan yung mga sinasabi niya o pwedeng iugnay-ugnay yan. Hindi ba? Proverbs 18 verse 13. Ito pong ating mababasa. He who answers a matter before he hears it, this is folly and disgrace to him. Hindi ba? Ay hindi pa natin napapakinggan. Hindi ba? Ay bakit ikukondem na natin siya? He who answers he who answers a matter before he hears it, this is folly. Ano ba ang folly? Ay kahangalan, hindi ba? Hangal. Ano bang tawag dyan? May ibang tawag dyan sa parang siraulo. Ayan po. Hindi ba? Ay oo nga naman. Ay hindi mo pa narinig. Tapos i-aansaran mo na yung sasagutan mo na o ikukondem mo na. Ay kahangalan yan. Para kang siraulo. At saka it is a disgrace to him. Hindi maganda. Hindi ba? Para sa kanya na hindi pa narinig magkukomenta, hindi ba? Ayan po. Yan po nakasulat. Ngayon ay ito po ang isishare ko rin sa inyo, John 8 verse 15 hanggang 16. Ay ako po nagsishare ako dito, pero hindi ko po nilalakad ang sarili ko. Ang nilalakad ko po dito ay ang salita ng Diyos. Kasi nakikita ko, yan po ang kulang sa atin Kulang na kulang yan sa mga tao. Ito po isishare ko sa inyo. You judge according to the place. Si Jesus Christ po ang nagsabi nito. You judge according to the place. I judge no one. Sabi niya, But even if I do judge, my judgment is true. Because I am not alone. I am with the Father who sent me. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ay maganda po ito Maganda Ang sabi niya dito ay, you judge according to the place. I judge no one. But even if I do judge, my judgment is true. Sabi niya, tama o totoo yung judgment ko. Sabi niya, because I am not alone, I am with the Father who sent me. Yan po ang sinabi niya. Pero iisa-isahin natin yan at may 3 minutes pa tayo. Ito po you judge according to the place. Yan po ang ginagawa ng mga tao ngayon
Ano? Dahil siya ay makapangyarihan o mas pinapaboran yung mayaman o may kapangyarihan o siguro yung iba ay natatakot. Ano? Kaya ganyan. O nababayaran. Pwede rin naman di ba? Nasa Biblia po yan na pinagsabihan ng Diyos ang mga judges na huwag kayong tatanggap ng suhol kasi ang suhol ay nakakabulag ng mata at nakaka-alter sa mga narration, hindi ba? O sa mga content, hindi ba? Yung mga content creator dyan ay baka nababayaran kayo, nababago po yan kung tumatanggap kayo ng suhol. Ayan po. I judge no one. Ito po bakit sinabi ni Kristo yan? Totoo po yan. Kasi yung una siyang pumunta rito, walang record na hinusgahan niya yung isang tao. Wala. Binasa ko na po ang Biblia. Wala siyang kinundem kahit na isa. Ay siguro yung mga grupo, katulad ng mga Parisiyo, yung Brad of Vampires, pero grupo po yun, tinawag niya mga ulupong. Pero, in general yun. Pero yung personal, ay wala siyang kinundem. Kasi nga, pumunta siya dito, bakit ganun ang reason? Napag-alaman ko, sinearch ko po ito Bakit sabi niya, I judge no one Sinearch ko po yan. At ang napag-alaman ko, ang isa sa sagot yan, yung una siyang pumunta rito as a suffering Savior. Savior siya Ipapako siya Pero hindi siya magko-condemn. Hindi niya i-condemn yung mga tao o hindi siya magiging judge. Pero sa pagbabalik niya po, sa muling pagbabalik niya, He is the King of Kings and the Lord of Lords. At siya nga yung judge. Yan po sa muling pagbabalik. Pero ngayon, yung nakaraan ay judge no one, tama po yan. Walang record na hinusgahan niya. Kahit na nga si kahit na nga si Judas Iscariote, nung tinanong siya, ay hindi na sinabi na na direktahan Ang sabi lang niya na para ding judgment so that the scripture might be fulfilled, sabi niya. Kaya mayroong Judas. So that the scripture might be fulfilled, sabi niya. Para matupad lang yung nakasulat. Pero hindi niya sinabi na yung yung impyerno yan. Pero ang matindi ron maraming interpretation naman kaya hindi ko ginagamit yung sinabi niya na mas mabuti pa kanya na hindi na lang ipinanganak. Sabi niya about kay Judas. Opo, sinabi niya po yun. It is better for him if he was not born. Ay matindi po yun, hindi ba? Pero hindi rin niya ginajudge na personal o wala Ganun lang Mas maigi pa kanya hindi na pinanganak Ay matindi po yun. Pero marami pong interpretasyon yan. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan ko pa yan. Bakit ganun ang pagkasalita? Baka naman hindi talaga ganun ang tono, hindi ba? Kasi kung minsan sa tono kasi ay hindi naman natin alam kung paano sinalita o yung tono kasi hindi natin narinig. Yan ay isinulat lang o ikinuwento lang. But even if I do judge, my judgment is true. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Because sa iba kasi, I am not alone because the Father is in me. The Father who sent me is in me. Ganyan. O vice versa yan. Ayan po Kaya, ang payo ko lang dito kay Harry Roque, ay pakinggan muna natin naman hindi ba? Pakinggan muna natin bago tayo mag-judge. Tingnan natin kung ano yung sasabihin, hindi ba? Yan po ang tama.
pakinggan natin. Kaya nga pati nga si Eva Adan hindi ba? At doon nag-umpisa yang the right to be heard doon kay Eva at saka Adan. Bagamat alam na ng Diyos ang lahat ng pangyayari, tinanong pa sila ano ba nangyari? Saan na kayo? At ano ba nangyari? Ayun, ikinuwento nila, hindi ba? Yun po doon po ang nag-umpisa ang the right to be heard. Ayan po, bago mag-judge. Ano bang tawag doon? May tawag doon Nakakalimutan ko na kuminsan Yung the right to be heard. Hindi bali na at ubos na ang oras at dalayan ko na lang po mga kababayan, mga minamahal sa Panginoon, sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom o i-bless niya tayo sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.